Isang inosenteng babae, inakusahang pinikot niya ang lalaking mayroon ng kasintahan. Ngayon dumaranas siya ng labis na paghihirap mula sa asawang sagad hanggang buto ang pagkasuklam sa kanya. Hindi pa nakontento ang lalaki. Inuwi pa sa sarili nilang pamamahay ang dati nitong fiancé na ngayon ay naging kabit niya na lang. At ang masakla pa, siya na asawa, siya ang nagsisilbing katulong ngayon ng magkalaguyo. Minsan nga naisip niyang magpakamatay na lang para matapos na ang kanyang paghihirap. Ngunit tinatawanan lang siya ng kanyang asawa, pati na ang kabit netong si Barbara. Hanggang sa umabot na sa sukdulan, hindi niya na kaya pang paninindigan ang pagpakamartir. Kailangan niya ng bitawan ng asawa bago pa niya tuluyang makalimutan ang kanyang sarili. Ang pinapangarap ng lalaki na kalayaan, sa wakas nakamit niya na. Ngunit bakit ngayon ay hindi siya masaya? Madaling araw pa lang, gising na si Samantha. Abala siya sa paghanda ng almusal ni Edward, and of course, kasama niyang pinagsisilbihan ang kabit nito na talagang inuwi pa ng lalaki sa sarili nilang pamamahay. Si Samantha na ngayon ang nag-iisang katulong sa malamansyong laki ng bahay ni Edward. Matapos nito paalisin ang kanyang mga katulong. Isa ito sa mga paraan ni Edward para pahirapan ang babaeng iniisip niyang pinikot lang siya para maging asawa nito. Pero hindi naman nasurpresa si Samantha doon. Dahil sa simula pa lang, alam niya na ang magiging papel niya sa piling ni Edward. Alam ni Samantha kung gaano nasuklam ang lalaki sa kanya. Dahil daw sa ginawa niyang pamimikot dito. Na ang totoo, kahit si Samantha, wala ding alam kung bakit sila naging magkasama na natulog sa iisang kama. Sa isang iglap, biglang ikinasal si Samantha sa lalaking hindi niya nagiging karelasyon. Kung hindi lang dahil sa desisyon ng mga magulang ni Samantha, hindi magiging ganito ngayon kamiserable ang buhay niya sa piling ni Edward. Naging mag-asawa sila sa papel dahil hindi naman talaga nila gusto ang isa't isa. Ang totoo, may kasintahan si Edward na mahal niya. Kaya naman, sa pag-aakala niyang pinikot siya ni Samantha, ginantihan niya ang kawawang dalaga sa pamamagitan ng pag-alila nito kasama pa ang dati niyang fiancé na ngayon ay nakatira na kasama nilang mag-asawa sa iisang bubong. Si Samantha na tunay na asawa sa servants quarter natutulog, samantalang si Barbara na kabit kasama ng lalaki sa master's bedroom. Tiniis si Samantha ang lahat ng pang-aabuso at pang-iinsulto ng magkaluguyo sa kanya. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nagbabago ang nararamdaman ni Samantha sa kanyang asawa. Hindi maaring magkagusto siya sa lalaki na walang ibang ginawa kundi ang pagmamalupitan lang siya araw-araw. Ang nais niya lang naman ay magkapagtapos sa pag-aaral at mamumuhay ng tahimik. Sa totoo lang, busted na nga niya ang lahat ng mga manliligaw niya dahil ayaw muna niyang pumasok sa isang relasyon hanggat hindi pa siya makapagtapos sa pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Kung kaya, halos hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang buhay ngayon. Kung tutuusin, isa lang din naman siyang biktima dito. Pero ang nangyari, siya na nga ang biktima, siya pa ang nagdurusa. Kaya naman, isinusumpa ni Samantha na hindi niya mapapatawad ang taong naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Kahit kailan, napakatanga mo pa ring babae ka. Ilang ulit ko na bang sinabi sa'yo na huwag mong hahayaang sasalubong yung nakakairita mong mukha sa paggising ko. Bulyaw ni Edward sa natatarantang si Samantha. Kaagad na tumakbo ang kawawang babae bago pa siya naabot ng kabay ni Edward. Dahil tiyak, hindi lang pasa ang kanyang makukuha, kundi pati na rin sugat sa kung saan-saang parte ng kanyang katawan. Ganon tinatrato ni Edward ang kanyang asawa sa bawat araw-araw na dumaan. Hindi nakikinig si Edward sa kahit anong pagpapaliwanag na ginawa ni Samantha. Isa lang ang pinaniniwalaan ng lalaki, na siya ay pinikot ni Samantha.
Hindi makapaniwala si Edward na sa batang edad ng dalaga, magagawa siya nitong pikutin. Samantalang hanggang sa mga oras na ito, naguguluhan pa rin si Samantha. Ni sa hinagap, hindi niya magagawang mang-aakit ng lalaki. Wala pa sa isip niya ang makipaglandian sa kung sinong-sinong lalaki na lang. Ang bata-bata pa niya, at isa pa, wala naman siyang gusto kay Edward. Pangalawa, ang layo-layo pa ng agwat ng edad nila. 19 years old lang si Samantha, samantalang si Edward, kaedad lang ng panganay niyang kapatid. Sa katunayan, hindi nga siya lumalabas ng kwarto niya kapag naroon ang mga barkada ng kuya niya. Kaya naman, isang malaking palaisipan para kay Samantha kung papaano nangyaring naging magkasama sila ng lalaki sa kanyang sariling kwarto. Walang nagawa ang pagtutol ni Samantha na makasal sa lalaking 9 na taon ang tanda sa kanya. Hindi makakapayag ang parents ng dalaga na basta na lang palalampasin ng mga ito ang kalapastangang ginawa ni Edwards sa nag-iisa nilang anak na babae. Sa araw din na iyon, naganap ang kasal ni Samantha at Edward na hindi man lang pinakikinggan ng dalaga sa kanyang mga paliwanag. Sa araw na yun din, inuwi ni Edward si Samantha sa kanyang bahay at doon na nagbago ang takbo ng buhay ng inosenteng dalaga. Walang kamalay-malay ang pamilya ni Samantha sa pinagagawa ni Edward sa sarili niyang asawa. Ngunit tiniis ni Samantha ang lahat na pananakit ni Edward, physical man at emotional. Hindi siya maaaring magsumbong sa kanyang pamilya dahil tiyak, dila lang ang walang latay sa kanya. Ngunit bakit ganun na lang kung magbiro ang tadhana kay Samantha kung sino pa yung taong labis na kinatatakutan niya? Ay siya pang lalaki ngayon na minahal niya nang hindi man lang niya namamalayan. Kaya naman, labis ang pagkadurog ng puso ng dalaga noong isang araw, tuluyan ng inuwi ni Edward ang dati nitong fiancé na si Barbara. Dito na sinubok kung gaano kahaba ang pisi ng pasensya ni Samantha dahil sa totoo lang, kaya niyang tiisin ang pananakit at pangalipin ni Edward maging ang pambababae man nito basta wag lang niyang makikita. Kung kaya ngayon, hindi niya na alam kung hanggang kailan niya makakayanan ang harap-harapang pagyurak ni Edward sa kanyang pagkatao. Kahit ang ginagawang pananakit ni Barbara kay Samantha sa mismong harapan ni Edward ay hinahayaan lang ng lalaki. Bagkus, tinutulungan pa niya ang kanyang kalaguyo para mas lalong mahihirapan si Samantha. Bunso si Samantha sa 4 na magkakapatid at nag-iisang babae. Kaya naman, mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga nakakatandang kapatid na puro mga lalaki. Kaya naman, sinisikap niyang takpan ang ginagawa ng asawa sa kanya dahil sa oras na malaman ng kanyang pamilya ang mga pangmamaltrato ni Edward sa kanya, siguradong sa kangkungan pulutin si Edward. At yun ay hindi mapapayagan ni Samantha dahil nga natutunan na niyang mahalin ang walang puso niyang asawa. Pinapalampas lang ng dalaga ang mga pagmumura at pananampal ni Barbara sa kanya. Actually, manhid na nga ang katawan niya eh. Pati na nga mga masasakit na salita na binabato ni Barbara sa kanya araw-araw ay wala nang talab sa kanya. Basta ang alam lang niya sa mga sandaling iyon, ikakamatay niya kapag malalayo siya sa piling ni Edward. Ang katangahang iyon ni Samantha ay labis na ikinadismaya ni Daniel. Si Daniel, ang tanging kaibigan ni Samantha na pinagkakatiwalaan niya sa pinakatago-tago niyang sikreto katulad nito. Ang kaibigan niyang si Daniel sa umaga at Daniela naman sa gabi. Katulad na kung gaano iniingatan ni Samantha ang sikreto ni Daniel na pagiging pusong babae, ganun din iniingatan ni Daniel ang mga nalalaman nito tungkol sa kalupitan ng asawa niyang si Edward at ng kalaguyo nitong si Barbara. Hindi nga lubos maisip ni Samantha kung papaano minahal ni Edward si Barbara ng ganun kalalim, gayong nakikita naman ng lalaki kung gaano kasama ang ugali ng kalaguyo nito. Kung sa bagay,
Love is blind, ika nga. Dahil siya nga naman, minahal niya ang walang pusong si Edward. Yes, mahal niya na ang kanyang asawa. Tanga na kung tanga, sa isip niya. Sinalubong ng malutong na sampal ni Barbara ang maamong mukha ni Samantha pagkapasok pa lang niya sa pamamahay ni Edward. Kaagad na bumakat ang daliri ng walang hiyang babae sa maputing pisngi ng dalaga. Walang sabi-sabing hinila nito ang buhok niya at hindi niya napaghandaan iyon. Kung kaya, lumagapak ang katawan niya sa matigas na sahig. Kinaladkad siya ng walang kahirap-hirap ni Barbara dahil wala naman siyang balak na lumaban. Malandi ka? May asawa ka ng tao. Tapos, nakuha mo pang makipagharutan sa kung sino-sinong lalaki? At dyan pa sa labas ng pamamahay ng asawa mo? Wala kang kasing kate. Sigaw ni Barbara habang patuloy sa pananakit sa walang kalaban-laban na si Samantha. Hindi na nagawa pang magpaliwanag ni Samantha. As usual, masasayang lang din naman ang laway niya dahil kailan ba siya pinakikinggan ng mga ito? Kung kaya, hinahayaan na lang niya si Barbara sa pananakit sa kanya hanggang sa ito'y mapagod na. Umusok ang ilong ni Edward sa sobrang galit habang pinapanood ang video na pinadala ni Barbara. Nakuhanan pala ni Barbara ng video ang ginawang pagbeso-beso ng dalawa sa labas mismo sa gate ng pamamahay ni Edward. Hindi kasi halatang taglay ni Daniel ang puso ng babae kung titingin ka lang sa labas na kaanyuan nito. Hinding-hindi makakapayag si Edward na gawin siyang tanga ni Samantha. Halos may bato pa niya ang kanyang sariling cellphone dahil sa panggalaite. Unang hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa na noon ay walang kamalay-malay sa sasapitin niya sa mga oras na iyon. Abala si Samantha sa pagluluto sa kusina para sa masarap na hapunan ng asawa niya at syempre, kasama na doon ang walang kasing kapal na mukha ng kalaguyo nitong si Barbara. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Barbara nang makita ang madilim na aura ni Edward pagpasok pa lang nito sa bahay habang hinahanap si Samantha. Natitiyak ni Barbara na bugbog sarado na naman ang babaeng mang-aagaw, aniya pa. Nang matagpuan ni Edward si Samantha sa kusina, walang sabi-sabing kinaladkad ng lalaki ang kanyang asawa paakyat sa master's bedroom. Hindi maiwasang tubuan ng kakaibang takot at kaba si Samantha dahil sa kakaibang galit na bumalatay sa gwapong mukha ng lalaki. Labis ang pagtataka ni Barbara sa ginawa ni Edward. Kung kaya, hindi niya mapigilang sumigaw. "Bakit kailangang dalhin mo siya sa kwarto natin, babe?" Tawag ni Barbara na noon ay tinangkap ang sundan ng mag-asawa. Ngunit dumadagongdong ang napakalakas na sigaw ni Edward na siyang nagpaatras pabalik ng mga hakbang ni Barbara. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi ang hayaan na lang ang mag-asawa na magkasama sa isang silid. Doon na sinalakay ng labis na pag-alala si Barbara. Dahil ang totoo, talaga namang nakakahalina ang ganda ng dalaga. Kung hindi man napapansin ni Edward noon ang taglay na ganda ni Samantha, natitiyak ni Barbara na ngayon, hindi na makaligtas ang alindog ni Samantha sa mga mata ni Edward. Kaya naman, gano'n na lang ang pag-alala ni Barbara na baka tuluyan ng maagaw ni Samantha ang puso ni Edward. Sa kabilang banda, taimtim na nanalangin si Samantha na sana'y panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit hindi dahil ramdam niya ang bawat sakit ng daliri ni Edward na bumabaon sa kanyang payat na braso. Halos maghiwalay na ngang braso niya sa kanyang katawan habang walang ingat siyang kinakaladkad ng lalaki paakyat sa master's bedroom. Nangangatog ang buong katawan ng kawawang babae habang punong-puno ng magkahalong luha at sipon ang maliit na mukha nito. Tila ba nawala na sa tamang pag-iisip si Edward. Tuluyan na siyang nilamon ng matinding paninibugho. Kahit nga si Edward,
Hindi niya na maintindihan kung bakit gano'n na lang sumiklab ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso matapos niya makitang larawan ni Samantha kasama ang ibang lalaki. Wag na wag lang magpakita sa akin ng lalaking yun. Dahil tiyak basag ang mukha niya kapag magkataon. Madiin niyang usal sa sarili. Ayaw na ayaw niyang may ibang lalaki na humahawak o tumingin man lang sa kanyang asawa. Na kung tutuusin, wala naman siyang pakialam kahit sino pa ang maging kalandian nito. Dahil una, wala naman siyang gusto dito. Bagkus, kinamumuhian pa nga niya ito eh. Kung kaya, hindi inaasahang magagawang puwersahin ni Edward ang walang kalaban-laban na asawa. Taliwa sa mga nakakadiring salita na binato niya sa kanyang asawa, gano'n naman ang pagnanasa niyang makasiping ito sa mga oras na iyon. Naalarma si Samantha sa kakaibang kinikilos ng lalaki. Hindi niya maiintindihan kung saan ang galing ang galit nito. Ngunit kahit gustuhin man niyang magtanong, hindi niya magagawa. Hindi rin naman siya sasagutin ng lalaking ito dahil ang tingin nito sa kanya ay isa siyang dakilang sinungaling. Nagpupumigla si Samantha. Dumoble ang takot na nararamdaman niya sa kanyang asawa na ngayon ay parang sinaniba na ng demonyo. Pakiramdam ni Samantha, katapusan niya na kapag mananatili pa siya kasama ang asawa sa loob ng isang silid. Ang silid na pagmamay-ari sana nilang mag-asawa, ngunit ngayon ay inaari na ni Barbara. Tumambad ang nakakaakit na perpektong hubog ng katawan ni Samantha matapos walang ingat na hablutin ng lalaki ang kasuotan nito. Dahilan para ito mapunit at malantad, ang nakatagong makinis at maputi na kabuuan na katawan ng dalaga na buong buhay niyang iniingatan. Bingi na si Edward sa mga pagmamakaawa ni Samantha. Tanging ang ninanais lang na mangyayari ng lalaki sa mga oras na iyon ay matupad ang matinding pagnanasa niya sa kanyang asawa. Umi-echo sa lahat ng sulok ng kwarto ang mahigpit na daing ni Samantha sanhi ng sakit sa karahasang ginawa ni Edward sa kanya. Madiin at mapagparusang mga halik ang ipinatamasa ni Edward sa kanyang asawa. Kaysa ibang makinabang sa katawan mo, bakit hindi na lang ako? Tutal asawa naman kita. Wika nito habang patuloy sa kanyang ginagawa. Kung ano-ano pang mga nakakadiring salita ang narinig ni Samantha mula sa lalaki habang patuloy na pinanggigilan nito ang balingkinitan niyang katawan. Nagpaubaya na lang si Samantha. Wala eh. Ubos na ang katiting niyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung kaya, pikit mata na lang niyang hinahayaan ng lalaki. Huli na, hindi na maaring umatras pa sa Edward. Bagkus, mas lalo pang nag-aalab ang kanyang damdamin para tuluyang ang kinin ng asawa na noon ay napaluhan na sa sobrang sakit na dulot niya. Kung ganun, walang nangyari sa kanila noong gabing magkatabi sila sa isang kama. Bulalas na aniya ni Edward sa sarili. Pilit na inaalala ni Edward kung ano ang tunay na nangyari sa gabing iyon. Sobrang lasing siya noon. Birthday kasi ni Joshua noon na panganay na kapatid ni Samantha na siyang matalik niyang kaibigan. Kung kaya, palagi siyang present bawat may okasyon na magaganap sa pamilya ni Samantha. Pero ni minsan, hindi niya nakikitang nakikipaghalubilo ang dalaga sa mga kaibigan ng kanyang kuya. Minsan pag-alanganin, napilitan itong bumati sa kanila. Pagkatapos aalis na ito kaagad at hindi na muling lalabas mula sa sarili nitong kwarto. Si Samantha ay isang mahinhin at mahiyaing dalaga. Kaya naman, gano'n na lang ang pagkagulat ng pamilya nito nang maabutan silang dalawa sa loob mismo ng kwarto ng dalaga. Kung kaya, kaagad nagdesisyon ang ama ng babae na kailangan niyang panagutan ang ginawa niya sa nag-iisa nilang prinsesa sa kanilang pamilya. Walang nagawa si Edward kundi ang sumunod na lang dahil talaga namang huling-huli sila sa akto. Wala naman siyang natandaan na may ginawa siya sa dalaga. Basta ang huling naalala lang niya
Nakaupo lang siya sa dulong bahagi ng kama ng dalaga. At ang nakapagpainit pa ng ulo ni Edward ay ang pananahimik ni Samantha. Para bang sa tingin niya, nagustuhan pa nito ang mga nangyari. At doon na nabuo ang iniisip ni Edward. Sinadya ng babaeng manahimik na lang dahil gusto nito ang mga nangyari. Nagusto siya ng babae. At nangyari nga ang iniisip ni Edward na inaakala niyang gusto rin ni Samantha. Ang hindi alam ni Edward, sobra palang na-shock ang babae. Kung kaya, sumusunod na lang ito sa lahat ng mga inuutos sa mga nakakatanda sa kanya. At dahil sa kinikimkim na galit sa kanyang puso na hindi niya kayang isatinig sa harap ng pamilya ni Samantha, kung kaya, ibinunto niya ang lahat ng galit kay Samantha. Itinanim niya sa kanyang isip na si Samantha ang may kagagawan sa lahat ng ito. Na pinikot siya ng babae para pakasalan niya ito. Si Samantha ang idiniin niya para magmukha siyang biktima sa paningin ni Barbara na kanyang fiancé. Hindi pa nakontento si Edward. Inuwi pa niya si Barbara sa kanilang sariling pamamahay para ituring na asawa imbis na si Samantha. At hinahayaan lang niyang apihin ni Barbara ang kanyang asawa kahit sa harapan niya. Si Samantha na kanyang asawa, ginawa pang alila ng magkalaguyo. Matapos niya sa pilitang inangkin ng asawa at napatunayan niyang siya ang nakauna dito, saka naman niya ngayon pinagsisihan ang kanyang ginawa. Nakadama siya ng labis na pagkaawa sa asawa nang makita itong yakap ang sariling hubad na katawan. Tahimik lang at patuloy sa paglandas ang mga luha nito habang blangkong nakatingin sa kawalan. Mas lalo pang nanlulumo ang lalaki ngayong naalala niya na ang lahat. Siya pala ang kusang nagpunta sa kwarto ng dalaga. Tulog na tulog ito nang madatnan niya sa sarili nitong silid. Hindi naman talaga niya intensyon na pasukin ang dalaga sa kwarto nito. Ewan ba niya kung bakit bigla na lang pumasok sa kanyang isip na silipin sandali sa kwarto nito ang bunsong kapatid ni Joshua. Magbabanyo lang naman sana siya noon. Ngunit bakit ba dinala siya ng sarili niyang mga paa patungo sa kwarto ng dalaga? Tila ba sumang-ayon pa ang panahon noon dahil hindi nakalock ang pinto ng dalaga. Dahan-dahan ang mga hakbang niya papasok ng kwarto. Matiim na pinagmasdan niya ang maamong mukha ng dalaga na mapayapang natutulog noon. Hanggang sa hindi niya namalayang dinapuan na pala siya ng antok habang patuloy na pinagsawa ang mga mata niyang pagmasdan ang dalagang payapang natutulog. At tuluyan na siyang nakatulog sa tabi nito. Ang eksenang iyon, tagumpay na nasaksihan ng lahat ng mga kapamilya ni Samantha. Dahilan upang mapilitan ng daddy ni Samantha na ipakasal sila, aura mismo. Doon na nagbago ang takbo ng buhay ni Edward at Samantha. Gigil na gigil si Edward na maisakatuparan ang balak niyang paghihiganti sa asawa. At ang inosenteng si Samantha naman, tinanggap lang ang lahat ng mga pananakit ni Edward dahil ang alam niya, siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Wala naman siyang nagagawa. Asawa na niya ito at minahal niya na rin. Ngunit ang ginawang pambababoy ni Edward sa kanyang asawa ay hindi niya kayang palampasin. Oo nga, mahal niyang asawa. Handa siyang magpaalipin dito kahit habang buhay pa. Pero ang pagsamantalahan siya ay ibang usapan na. Saktong walang magkalaguyo sa bahay, pagkalabas pa lang ni Samantha sa servants' quarter. Kung kaya, nagawa ni Samantha ang umalis kaagad sa pamamahay ni Edward nang walang kahirap-hirap. Si Daniela ang tumulong sa kanya para makalayo siya ng tuluyan sa halimaw niyang asawa. Sa kabilang banda, kanina pa naiirita si Edward sa kabubuntot ni Barbara sa kanya. Wala siyang dapat na ipaliwanag. Ano ngayon kung may nangyari sa kanila ni Samantha? Asawa naman niya yun after all. Sa totoo lang, kanina pa sana niya gustong umuwi ng bahay. Nag-alala siya kay Samantha. Alam niya na masama ang pakiramdam ng asawa niya sa mga oras na ito. Ngayon na lang niya napagtanto na sumobra na pala ang pagiging spoiled ni Barbara sa kanya. To the point
na kahit siya hindi na iginalang ng babae. Sa puntong iyon, doon na niya na-realize kung gaano ka-opposite ang ugali ng dalawang babae sa buhay niya. Buong araw na hindi siya nakapag-focus sa trabaho. Luha ang mukha ni Samantha ang palaging lumilitaw sa kanyang diwa. Idagdag pa tong makulit na si Barbara na halos sa banyo ay gusto pa siyang sundan. Hindi na tuloy niya matatawagan ng asawa. Nagulantang si Edward ng walang samantang nadatnan pagka-uwi pa lang niya sa bahay. Balak pa naman sana niyang humingi ng tawad sa babae. Nanlulumo siyang naupo sa sofa na hindi matagpuan ng asawa matapos niya maikot ang buong kabahayan. Pabalik-balik pa rin si Edward sa pamamahay ng magulang ni Samantha. Nagbabaka sakali na umuwi ng asawa, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na balang araw maisipan ni Samanthang umuwi. 3 taon nang lumipas. 3 taon na rin nagdurusa si Edward. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang humihingi ng tawad sa pamilya ni Samantha. Lalong-lalo na kay Joshua na kanyang matalik na kaibigan na sobrang laki ang tiwala sa kanya noon. Wala siyang balak na huminto sa pagmamakaawang patawarin na sana siya ng pamilya ni Samantha na labis ang pagkadismaya sa kanya. Hanggat hindi lumitaw si Samantha at mapatawad siya, ay hindi rin siya kayang patawarin ng pamilya ng dalaga. Pasalamat pa siya at hindi siya kinasuhan ng mga magulang ni Samantha. Kung sa bagay, malaki din naman ang nagawa nilang kasalanan sa kanilang anak. Dahil kung hindi nila pinilit si Samantha na pakasalan ang lalaki, siguro tapos na sa pag-aaral ang bunso nila ngayon. At malamang, masaya na itong nagtatrabaho ngayon nang naaayon sa kursong kinuha niya. Sobrang laki ang pasasalamat ni Samantha kay Daniela na naging matalik niyang kaibigan. Hindi siya iniwan ng kanyang kaibigan sa hirap man at ginhawa. Tuluyan ng winakasan ni Edward ang relasyon niya kay Barbara matapos siya natuklasang matagal na pala siyang niloloko ng babae. May iba palang kinanulukuhan si Barbara bago pa nakasal si Edward at Samantha. Nang dahil sa pera na maaaring mahuhut-hut ni Barbara kay Edward, kung kaya nananatili pa rin ang babae sa piling niya. Dinaig pang tuko sa higpit ng pagkakapit nito sa lalaki. Ilang buwan matapos umalis si Samantha, saka pa natuklasan ni Edward ang panloloko ni Barbara. At ang walang hiyang si Barbara, ngayon ay nagmamakaawang tanggapin muli ni Edward. Hiwalay na raw sila ng lalaki pagkatapos naubos ang perang na hut-hut niya mula kay Edward. Ang araw-araw na panalangin ni Edward na sana'y umuwi na si Samantha, sa wakas ay dumating na rin. After 3 years. After 3 years ng paglayo, muli na rin nagbalik ang dalaga. Hindi inasahan ni Samantha na pati ang mga magulang niya humingi din ng tawad sa kanya. Lumayo si Samantha hindi dahil galit siya sa kanyang pamilya, kundi para maiwasan ang gulo na maaaring dalhin niya kapag umuwi siya sa kanyang mga magulang. Siguradong malalaman ng kanyang pamilya kung ano ang ginawang kalupitan ni Edward sa kanya at yun ay hindi niya mapapayagan. Ngayon, kailangan niya nang makaharap sa Edward. Sa tingin niya, kayang-kaya niya nang harapin ng buong tapang ang walang pusong lalaki. Kailangan niya nang matapos ang kanilang walang kwentang relasyon sa pamamagitan ng annulment. Noong una, nagmamatigas pa sa Edward. Hindi niya kakayanin na tuluyan na siyang iwan ni Samantha. Aniya pa, ngunit kalaunan, pumayag na rin siya. Kung yun ang paraan para mapatawad siya ng dalaga, ibibigay niya. Basta ba pagkatapos ng hiwalayan, kalimutan na nila ang lahat ng nangyari sa kanilang nakaraan. Back to zero kumbaga. Paliwanag ni Edward. Ipinangako naman ni Samantha, nakakalimutan niya na ang lahat tungkol kay Edward matapos silang maghiwalay. Kaya naman ngayon, panibagong yugto ng love story ni Edward at Samantha na naman ang muling buksan. Hindi biro ang pinagdaanan ni Edward na panliligaw niya kay Samantha.
Kung kaya, masasabi niyang worth it ang lahat ng pagtsatsaga at panliligaw niya sa dalaga. Hindi na pinapatagal pa ni Edward. Kaagad siya nag-propose sa dalaga. Baka mamaya bigla pang magbago ang isip ni Samantha. Actually, matagal nang pinaghanda ni Edward ang kaganapang ito. Naka-ready na ang engagement ring na ibibigay niya kay Samantha para sa oras na umuo ang dalaga. Kaagad niya may suot ang mamahaling diamond ring sa daliri ng dalaga. Wala pa isang buwan, naganap na kaagad ang engranding kasal ng dalawa. Kasal ng dalawang nilalang na tunay na nagmamahalan. Isip naman ni Samantha na makakaranas ng ganito kabonggang kasal. Dekada ang lumipas. Ang pagmamahal ni Edward sa kanyang asawa ay nananatiling matatag at matibay pa rin. Ganon din si Samantha sa kanyang asawa. Lalong nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan ang tatlo nilang makukulit na supling. Puro mga lalaki ang tatlong magkakasunod at kuhang-kuha ang mukha ng kanilang ama. Umaasa si Samantha na sana'y babae na itong pang-apat na pinagbubuntis niya ngayon para magkaroon na sila ng prinsesa sa kanilang masayang tahanan.